Ang DOTS po kasi ay may 5 main components. Ito po yung political will at yung pag-diagnose ng ating TB patients through sputum microscopy. I-assure po natin dapat na may dire-diretsyong gamot. Meron po tayong sistema para sa recording and monitoring ng mga pasyente. And lastly, yun po dapat may treatment partner. Nangangahulugan na meron pong mag-make sure na yung pasyente na iinom niya kadang kapsula ng gamot to make sure na gumaling siya. Dapat po may 5 components ang isang DOTS program para maging successful ito. Ang makabagong paggagamot ng mga pasyente na may TB ay sa pamamagitan ng programang DOTS. Ang ibig sabihin ng DOTS ay Directly Observed Therapy Short Course. Sa pamamagitan ng DOTS o DOTS, lumalakas talaga ang pag-asa na makatapos ang pasyente sa kanyang paggagamot, mapuksa ang TB at gumaling ng husto. Kailangan nating maabot ang target case detection rates na 70% at cure rates na 85%. Ibig sabihin, dapat ay masigasig tayong hanapin ang mga may TB at panatilihin sila sa programa ng paggagamot. Alam kong sa inyong tulong at dedikasyon, maaabot at mapapanatili ng buong bansa ang mga target na ito. Dadating din ang panahon na ating mithi na wala ng TB sa mundo. Pero alam kong hindi ito madali. Mayroon talaga tayong mga kababayan na matigas ang ulo at mahirap pakiusapan. Mayroon ding mga taong mali ang kaalaman at paniniwala ukol sa TB. At mayroon ding mga taong sobra ang galit o takot sa TB. Hindi ako pwedeng magka-TB dahil may natapos ako at angat sa buhay. Totoong mataas ang posibilidad na ang isang taong nakatira sa maliit o dikit-dikit na tirahan ay may mas malaking exposure sa TB. Ang mga mahihina ang resistensya ng katawan, ang mga may karamdaman o malnourished ay mas mabilis ding mahawa. Pero hindi ibig sabihin na ang TB ay sakit lamang ng mahihirap. Kahit sinong tao ay maaring magkasakit ng TB, kung may exposure sa isang taong may aktibong TB sa baga at walang tamang pag-iingat, kahit sino ka man, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, maaari kang magkasakit ng TB. Ayaw ko uminom ng gamot nyo kasi walang bisa. Bibili na lang ako. Ang mga gamot na nasa center ay mabisa at maganda ang kalidad. Dahil libre ang mga gamot na ito, mas malaki ang pag-asa na matapos ang buong gamutan ng isang pasyente kaysa kung siya ay bibili araw-araw. Madalas, ang nakikita sa mga taong hindi gumagaling ay putol-putol ang kanilang pag-inom dahil may mga araw na wala na silang pangbili ng gamot. May kamahalan din naman ang mga gamot para sa TB. Hay nako, mamamatay ako pag nalaman kong may TB ako. Mas malaki ang pag-asang gumaling kung magpapatingin na maaga dahil may mga epektibong gamot. Marami sa mga namamatay dahil sa TB ay sapagkat lubhang huli na ang pagkonsulta at sirang-sira na ang mga baga o di sumusunod sa gamutan na binibigay ng doktor. Hindi na ako makakatrabaho. Meron akong TB. Sa simula ng gamutan, talagang mas mainam na huwag munang pumasok para magpahinga sandali at lumakas ang katawan. Ito ay para maiwasan din na mahawa ang mga kasamahan sa trabaho. Madalas ay nakaka-recover ang katawan ng may sakit at bumabalik siya sa dating lakas mula sa pangatlong buwan ng paggagamot. Dahil gagaling ang sakit ng TB sa pamamagitan ng wastong paggagamot sa DOTS, ang isang dating may TB ay pwede muling magtrabaho at maghanap buhay. Pandidirian ako ng aking kapamilya at kaibigan pag nalaman nila na may TB ako. Nakakalungkot sabihin, pero totoong may social stigma o masamang bahid ang isang taong na na-diagnose na may TB. Kaya't kailangang ipaliwanag natin sa pasyente at sa kanyang kapamilya na kaya natin itong gamutin. Kailangan nating kumbinsihin ang mga kamag-anak at kaibigan ng pasyente na responsibilidad din nilang siguraduhing araw-araw na umiinom ng gamot ang pasyente upang mapuksa ang TB sa buong komunidad. Tandaan, kaya nating puksain ang TB,
Magagawa natin ito kung aktibo tayo sa paghahanap ng kaso ng TB sa ating komunidad at masigasig tayo sa pagpapanatili sa kanila sa programang paggagamot ng DOTS.